Salamat, Jesus, nabuhay po kayo. Amen. Nabuhay po ang Panginoong Jesus 2,000 years ago at hindi na ho siya namatay. Alam po ba natin mga kapatid na the strongest argument na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang dahil sinabi ng kanyang mga madadaldal na alagad. Hindi lang sinabi kasi ng mga alagad niya, "Uy, nabuhay ang aming Panginoon." Hindi po. Kundi the strongest argument is that yung mga kaaway po niya wala pong nakitang katawan. Yun ang pinakamatinding argumento. Tatanungin ko po kayo, kung meron pong mga grupo ng tao na gustong makita na si Jesus ay buhay at hindi talaga namatay, yun po yung kanyang mga kaaway. Para mapasinungalingan po nila si Jesus na nagsabi ilang beses, 3 times, bago po siya mamatay, that He is going to rise from the dead. Kaya kung kaaway ka ni Jesus, mas gugustuhin mo na makita si Jesus na buhay. Kaya nga po nung sinabi na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, hinanap po siya ng kanyang mga kaaway, wala po silang nakita. At hanggang ngayon, wala pong nakitang buto o skeleton, mga kapatid, ng Kristong ito na ayon sa history ay lumakad po sa Jerusalem. Bakit? Sapagkat siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Pwede nga bang palakpakan po natin ang Panginoon? Praise God. Si Jesus lamang po ang fundador ng relihiyon na nabuhay mula sa mga patay. Si Buddha po ng Buddhism, patay. Si Confucius ng Confucianism, patay. No po? Yung mga naniniwala sa mga iba't ibang religion, si Muhammad, patay. No po? Hindi po sila nabuhay na mag-uli. Ang tanging nabuhay na mag-uli ay si Jesus. Palakpakan po ulit natin si Jesus. Amen. Kaya po, mayroong Jesus Our Abundant Life Church. Amen. Kaya po nag-i-exist ang Jesus Our Abundant Life Church at ang milyon-milyon ng mga local churches, hindi lamang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil naniniwala po tayo sa tagapagligtas at Panginoon na ang pangalan po ay Jesus. Amen. Kaya welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church. Dito po sa ating church, pinapangaral po ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung Ebanghelyo ni Kristo? Ito po yung mabuting balita, no, ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Wala ka nang idadagdag pa. Pag nagdagdag ka, kukulangin. Amen mga kapatid? Tayo po ng mga nagre-relihiyon dati, dinadagdagan po natin, gumagawa po tayo ng mga bagay-bagay para masabi natin, para maligtas ako, gagawin ko ito. Pero habang ginagawa mo, habang nagdadagdag ka, lalo kang kinukulang. Bakit? Sapagkat si Kristo, kinumpleto na po niya ang lahat. Amen? Kaya nga po, pagka ipinangaral mo si Kristo, pinangaral mo yung finished work ni Jesus, yung kanyang resurrection, yung kanyang pong death, mga kapatid, ikaw ay lalakas kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw naman ay maliligtas kung ikaw ay hindi pa ligtas. Kaya po, mula po sa amin dito sa Jesus Our Abundant Life Church, para po sa mga makakapanood ng video upload na ito, bukas, Monday, or sa Tuesday, pwede po ba, makikiusap po kami, paki-like po ang video message na ito, paki-share, para mas marami po ang maligtas, mapalakas, at mapatatag sa pananampalataya. Ipagpatuloy na po natin yung ating series, mga kapatid. Ano po yung serye natin? Maniwala tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, maniwala tayo. Maniwala tayo. Yan yung katabi mo sa kabila naman, maniwala tayo. Now, hindi po tayo naniniwala dahil utu-utu tayo. Ang utu-utu po, naniniwala kahit wala namang pruweba. Walang basihan, walang batayan. Pero pag sinabi natin, maniwala tayo, tapos may batayan, may nababasa, meron pong mga angkla, at meron pong hindi sablay na katotohanan, meron, ibig sabihin, walang kasinungalingan, maniwala po tayo. So maniwala tayo, ito po yung series natin. At ang dami na ho nating mga naging pag-aaral sa mga katotohanang dapat nating paniwalaan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang kaluwalhatiang bigay ni Jesus sa atin. Amen? Ang kaluwalhatiang bigay ni Jesus sa atin. Tanong, kung binigay na kanino na yung kaluwalhatian? Sabihin mo sa tabi mo, I am glorious. I am glorious.
Hindi glory to me, ha? Iba yon. Iba yung glory to me na inaangkin mo yung kaluwalhatian ng Diyos sa I am glorious. Ako ay maluwalhati. Yan kaya ay totoo para mapaniwalaan natin. Ititignan po natin. Tingnan natin kung ano sinasabi ng verses. Mas lalo po nating maunawaan ang mensahe natin kapag naliwanagan po tayo sa apat na usaping ito. Sabihin mo natin apat. Ilan ho? Apat. O, maiksi lang ito. Mga ano lang, lalampasan ko lang konti yung realm ni Pastor Del. Let us talk about, ready na ho kayo? Let us talk about Roman numeral number 1, the matter of His grandeur. Para mas maintindihan po natin mga kapatid, yung kaluwalhatian na bigay sa atin ni Jesus. Pag-usapan po muna natin to. Ano Tagalog ng the matter of His grandeur? Aba, yung kahalagahan ng kanyang kadakilaan. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid na ang kadakilaan ng Diyos mahalaga talaga? Pag-usapan po natin, no? Alam niyo kapag may lumalapit po sa akin na nagme-message, kaya sa akin, nag-text or whatever, para sabihin, Pastor, salamat po sa malinaw na mensahe ninyo kanina. O kaya, Pastor, thank you po sa prayers ninyo for me habang nandito po ako sa abroad at habang kahit na nag-a-apply pa lang po ako papunta sa abroad, alam ko pinapag-pray nyo na po ako. O kaya, Pastor, ina-appreciate ko yung pagpapayo ninyo sa aming mag-asawa, bati na ho kami. Automatic po na sa akin ang magsabi ng purihin ang Diyos. Automatic na po magsabi ako ng glory to God po. At alam kong hindi naman po ako nagsusolo sa pagsasabi ng purihin ang Diyos. Hindi lang naman po ako marunong magsabi ng glory to God, mga kapatid. Alam kong kayo rin. Amen, mga kapatid? Kapag pinasalamatan po tayo dahil may nagawa tayong kabutihan, nakapag-contribute tayo, nakapag-ambag po tayo sa ikabubuti ng kanilang kalagayan, no? Tumitingin po kagad tayo sa langit, itinuturo kagad natin ang langit at sinasabi nating purihin ang Diyos. Sa Diyos ang papuri. Kasi baka ayaw kasi natin mga kapatid na may mag-isip na iba at sabihin, si Pastor inaagaw yung kaluwalhatian ng Diyos. Si Pastor inaako niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Ayaw po natin na agawin ang kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw ho ba mga kapatid? Wala ho rito magsasabing gusto kong agawin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kung sasabihin niyo po yung mga kapatid, kayo po si Satanas. Bakit? Ganun po ang ginawa ni Satanas. Inagaw po niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dahil inaagaw ni Satanas ang kaluwalhatian ng Diyos, tinadyakan po si Satanas palabas sa langit. Siya po si Lucifer, bumagsak po siya sa lupa. Yung Lucifer na pangalan, son of the morning, naging Satan, na ang ibig sabihin po ay iskandal. Ibig sabihin po ng pangalan ni Satanas, iskandalo. Ayaw po natin yon. Amen? Kaya po pag pinupuri po tayo, meron tayong nagawang kabutihan at in-acknowledge yung kabutihan natin, ano pong ginagawa natin? Praise God. Sabay-sabay nga natin sabihin, praise God. Purihin ang Diyos. Sa Diyos ang papuri. Amen mga kapatid? Hindi ho natin naagawin yung glory ni God. Pero may good news po ako sa inyo mga kapatid. Ano yung magandang balita ko sa inyo? Ito po yun. God already has all the grandeur and glory He needs. Nasa Diyos na po ang lahat ng kadakilaan at lahat ng kaluwalhatian na kakailanganin niya. Hindi na po siya nangangailangan ng kaluwalhatian. Bakit? Dahil hindi naman nababawasan ang kanyang kaluwalhatian. Bakit? Nasa kanya po kasi ang lahat. Tingnan niyo po ang sabi ng Acts chapter 17, 24 to 25. The God who made the whole world and everything in it is the Lord of the land and the sky. He does not live in temples built by human hands. Question: is this building built by human hands? Sagot po mga kapatid. Yes. Ano ho? Therefore, if this building is built by human hands, does God live in this building? Ayon doon sa binasa natin. He does not live in temples built by human hands. Pag nag-uwian tayo mamaya mga kapatid, nandito ba si God?
Hindi dito nakatira si God. Amen mga kapatid? Hindi ho dito nakatira si God. Kaya lang ho natin ito nililinis para sa inyo. At maganda rin naman mga kapatid na tayo po nagkakaroon ng pananambahan, nakakapag-concentrate dahil maayos po yung silya, meron naman pong aircon, kasi kung wala namang aircon, di bukas na lang po tayo ng bintana, may ilaw naman, meron namang mic mga kapatid, para maayos po yung ating pananambahan para sa kaluwalhatian nino ng Diyos. Pero si God hindi nakatira rito. Amen mga kapatid? Kaya po, hindi po tayo, parang pag nakakita tayo ng gusali, nakakita tayo ng simbahan, parang nanginginig tayo. No? Yung iba nga po, nag-aantanda pa. Alam niyo ba mga kapatid na pag nag-antanda kang ibig sabihin nun ay ipag-adya mo ko sa masama? Tama mga kapatid? Tanungin niyo matatanda? Pag-adya mo ko sa masama. Bakit ganun? Nung ako po ay nandoon, nag-aantanda pa, napatanong ako, bakit ako nag-aantanda? Tapos sabihin ko, ipag-adya mo ko sa masama. Nakatingin ako, ipag-adya mo ko sa masama. Sino ba yung masama? Amen mga kapatid? Na-discover ko na sa Biblia pala may tunay na Diyos. Sa Biblia pala may Diyos-Diyosan. At nung malaman ko ang tunay na Diyos, sumunod na ako sa Kanya. At ayon po sa 1 Thessalonians chapter 1, tumalikod na po ako sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Nakilala ko na ang tunay na Diyos, the God who made the God who made the whole world. And everything in it is the Lord of the land and the sky. Kaya naman pala hindi siya nakatira sa building na ito. Hindi kakasya si God dito. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos nga may hawak nung sansinuko. Gaano kalaki ang Diyos? Kung pagkakasyahin mo sa isang gusali. Napakalaki ng Diyos, and yet in His mercy, pag sumampalataya ka sa Kanya, nakatira siya sa iyo. Hallelujah! Palapan nga po natin si Lord. Praise God. Ay sabi doon, He does not live in temples built by human hands. Tuloy po natin. This God, itong Diyos na ito na hindi nakatira sa mga templo, hindi nakatira sa mga gusali, lumalang ng langit at lupa, is the one. Hindi po sinabing, is the two. Siya daw, isa lang siya. Who gives what? Life. Kung humihinga ka ngayon, palakpakan mo ang Diyos. Hindi lang po life, breath. Ano po? Tagabigay daw po siya. And ano ba? Everything else to people. Kaya pala sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3, God has given us everything we need for life and godliness. Ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng lahat ng kakailanganin natin para mamuhay sa mundong ito at para makapamuhay po tayo, makalakad tayo na may kabanalan. Sabi doon, He gives us everything else. Sabi doon, to people. Tingnan niyo po ito mga kapatid. He does not need help from them. Binagalang ko po yung basa para mga tapo natin. Sabi mo nga sa kanila mo, God does not need help from you. Hindi kailangan ni God ang tulong natin. Because He is self-existent. Nag-i-exist na po siya. Hindi niya po kailangan ng pang-uuto natin para sabihin siya, ang bait-bait mo talaga, Lord. Talaga? Hindi kailangan ni God yun. Hindi nga kailangan ni God yung offering ninyo. Yung offering natin. Sino po nangangailangan ng offering natin? Yung church. Yung building tayo para magpatuloy tayo ng operation pero hindi kailangan ni God yung offering natin. Pero ba tayo nag-offering? Kasi nga, kailangan po ma-maintain po yung ating gawain ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos at pangangaral ng mabuting balita. Para sa kaluwalhatian nino, ni God. But as far as God is concerned, He does not need any help from us. Amen mga kapatid? Bakit? Ayun ang sagot oh. He has everything He needs. Kaya kung tatanungin mo, ano kayo pwede kong ibigay kay God? Para ka nag-iisip ng bigyan ng isang taong mayaman. Isang taong mayaman na alam mo, nasa kanya na ang lahat. Nakarating ka na sa ganong dilema, ano ko yung ibibigay ko kay sir? Ano ko yung ibibigay ko kay kung sino man?
Naubusan ka na lang, imagine. Naku, tsak na maraming mugs yun. Maraming panyo, maraming necktie, maraming kung ano pa. Hindi mo na alam kung ano ibibigay mo. Bakit? Kasi alam mong nasa Kanya na ang lahat. Ganon din kay God. Na kay God ang lahat, ano pa ibibigay mo kay God? Napansin po ba natin mga kapatid that God, our God is not needy? Hindi po siya nangangailangan. Ang Diyos po natin hindi mahirap. Ang Diyos natin hindi maralita. Ang Diyos natin mga kapatid hindi gipit. Ang Diyos po natin mga kapatid hindi kapos. Hindi siya hikahos. Hindi siya aba. Ang Diyos natin hindi nagdarahop. Hindi ho siya dukha. Hindi ho siya salat. In fact, pag binasa mo ang Biblia, baliktad ang mababasa mo. Ang mababasa mo, sobrang yaman ng Diyos. Ang mababasa mo, nasa Kanya na ang lahat. Punong-puno siya ng grandeur. Kaya nga pinag-uusapan po natin, the matter of His grandeur. Punong-puno siya ng kadakilaan. Tingnan po sabi sa Psalm 24 verse 1. Ito mababasa natin The earth and everything on it belong to the Lord. Amen mga kapatid? Baka sabihin ng iba, hindi itong damit kong ito, this belongs to me. Aba, saan magaling yung damit mo kapatid? Sa sinulid. Saan galing ang sinulid? Sa halaman. Sino lumikha ng halaman? Si Lord. Aba, hindi. Yung aking motor, akin yan. Inuhulugan ko nga yan Matatapos ko na nga yung motor ko yan. Teka. Saan galing yung gulong? Sa rubber. Tama? Saan galing yung rubber? Sa rubber tree. Kasama mo na yung rubber shoes mo. Kaya kung sa rubber tree, sino lumikha ng rubber tree? Di si Lord, galing di sa Kanya. Aba, hindi. Itong hikaw kung itong halos mapigtas na yung tenga ko sa bigat Talagang tindi ng karat nito Ang nito solid to Galing to sa akin. At ito pinagpaguran ko Pinag-ipunan ko, ba hindi. Saan galing yung gold? Saan galing yung brilyante? Pati nga yung puwit ng baso, saan nga galing Galing kay God. Therefore, sabi ng verse, the world, the earth, and everything on it belong to the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you belong to the Lord. Kay God ka. Ang nangyari lang mga kapatid, nung ipinanganak po tayo, naagaw po tayo, pinanganak po tayo makasalanan, namana natin yung kasalanan ni Adan. Kaya po tayo for a time, for a while, na-impluensyahan po ng kaaway. Pinatakbo ng kaaway ang ating mga buhay. But we belong to God. And salamat po mga kapatid, dahil narinig po natin mabuting balita, yung ebanghelyo na tinapos na gawa ni Kristo sa krus, at muling pagkabuhay, sumampalataya tayo kay Kristo, napabalik tayo sa rightful owner natin. At sino po yun? Si God. Naging totoo po ang verse na ito sa atin. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Kaya mahalaga po mga kapatid, makita natin yung kahalagahan ng kanyang kadakilaan. The matter of His grandeur. Kasi pag nakuha mo yan, na kay Lord naman pala ang lahat, may intindihan mo yung Roman numeral number 2. Ano po yun? The motive of His generosity. Dahil na kay God ang lahat, He is filled with grandeur, aangal ka ba kung gusto kanyang bigyan? Ako hindi. No? Kapag meron po isang mayamang tao, halimbawa si Ang, gusto niyo nang ibigay sa gobyerno yung Petron. Si Atong Ang. Hindi si Atong Ang. Si Ramon Ang. Sige, kung kaya niyo patakbuhin ang Petron, sige, ibebenta ko po sa inyo, etc. No? So, kapag ganun ka-generous, kasi nga, may kaya po siya, mas maintindihan mo, kaya pala ganun ang kaya niyang ibigay, kasi nga, ganun siya kayaman. Lalo na si God. Pag naintindihan natin yung matter of His grandeur, kahalagahan ng kanyang kadakilaan, mas ma-appreciate mo yung motibo ng kanyang o yung kadahilanan ng kanyang kagandahang loob. Kaya ganda po na ang isang mayaman mapagbigay. Taas po kami na mayaman. Praise God. Amen. Amen. Yung iba parang
Bibigyan ko ulit ng pangalawang pagkakataon, mga kapatid, prophetic po ito, mga kapatid. Pag sinabing taas ang kamay ng mayaman, huwag mo kakagad pupunta doon sa bank book mo. Wala nga akong bank book eh. GCash. 60 lang ang laman ng aking GCash. Pag sinabi ho nating mayaman, mga kapatid, hindi lang ho pera. Amen, mga kapatid? We have everything we need nga for life and godliness. Tama, mga kapatid? Blessed na po tayo ni Lord ng lahat ng bagay. Taas ang kamay ng mayaman. Amen. Kaganda po sa mayaman yung hindi kuripot. Amen? Napakaganda, mga kapatid, sa isang mayaman, yung hindi po tight-fisted, yung hindi ho maramot. Ang kahanga-hanga po sa ating Diyos, na siyang nagmamay-ari, mga kapatid, ng lahat ng bagay, hindi ho siya maramot. Hindi ho siya, mga kapatid, kuripot. He gives. Sabi nga ho natin, God gives. Tingnan niyo po, balikan ho natin yung Acts 17:25. Sabi doon, this God, is the one who gives life. He gives breath. Hindi pa siya nakontento. He gives everything else to people. Galing, ano? Hindi siya nagdadamot. Binibigay niya ang lahat. He does not need any help from them. He has everything he needs. Basahin nga natin sabay-sabay itong generalization na ito, general statement na ito. Everything that God has, He gives. Isa pa. Everything that God has, He gives. Sa Tagalog, ang lahat ng mayroon ang Diyos, ipinagkakaloob niya. Kaya nga nung kailangan na po natin ng tagapagligtas at alam naman ng Diyos na ang magliligtas sa atin ay ang kanyang bugtong na anak at wala na siyang ibang bugtong na anak, binigay ba niya? Ibinigay eh. He had Jesus all by Himself. Anak niya, ang ganda ng relationship nila from from eternity past. Wala pa palang time noon. From eternity past. Pero nung mga ilangan po ang tao ng tagapagligtas, hindi po nagdalawang isip ang Diyos. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah! Kaya ang sarap sambahin ng ating Diyos eh. Po, hindi ho siya kuripot. Everything that God has, He gives. Kaya hindi po tayo magtataka kung ito ang mababasa natin sa John chapter 17, verse 22. Ang sabi doon, I have given them the glory that you gave me. Si Jesus po ang nagpipray dito. Kausap niya po ang Ama. Sabi ni Jesus, I have given them. Babi, pinagbigyan siya. Ng ano? The glory that you gave me. Apparently, may usapan yung mag-ama. Si Ama, binigyan niya ng glory si anak. Ang ginawa naman ni anak, dahil hindi rin siya maramot, ibinigay sa them. Eh, sino po yung them? Sa mga anghel? Hindi. Sa mga sumusunod at mananampalataya ng Panginoon. Sabi doon, that they may be one as we are one. Ano po? Ganda, no? Prayer to the Jesus. That God the Father would share His glory to us. That God the Father would give us the same quality of oneness na meron si Jesus sa Kanya. At ang prayer po niya, sinagot ng matunog na oo ng Ama. Nung nag-pray si Jesus, Ama, bibigay ko po sa kanila yung glory. Ano sagot ng Ama? Yes. Ibigay mo sa kanila yung glory. Now, kung ibinigay ni Jesus ang glory upon, yung prayer niya, upon the answer of God to Him, dahil nag-pray siya, tingin mo totoo yun? Tingin mo, binigay talaga sa atin yung glory? Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid, kung glorious na glorious. Nagniningning, nakakasilaw. Ang ganda. Ang gwapo. Amen, mga kapatid? Bakit? Ibinigay ang glory sa iyo. Again, sabihin nga ho natin, mga kapatid, kasi mahirap itong tanggapin ng iba eh. Hanggat di mo nababasa eh. At minsan kahit nabasa mo na, nalampasan mo na, teka, ano yun? I've given them the glory. Binigay sa akin ang glory na meron ang Diyos, pinasa kay Jesus, ngayon nasa akin. Glorious ako. Tapos, eto ka, gigising ka sa umaga, pangit ko. Napapanot ako. Yung tagyawat ko, puputok na. No? Dumadami yung pilyeges ko sa mata. Saan ka nakatingin, kapatid? Sa panlabas lang kasi. Kapatid, papalitan yan ni Lord.
Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, yung pong ating katawan na bumabaho, humihina, nagkakasakit, no? Nililibagan, sinashampoo, sinasabunan, papalitan yan lahat ni Lord ng isang tinatawag na glorified body. Pero ngayon pa lang sinabi na ni Lord, I have glorified you. Amen mga kapatid? O sabi mo sa katabi mo, I am glorious. Now, hindi natin sinasabing, glory to me! Hindi Ang sinasabi natin, I am glorious. Amen? Kaya sa lahat po ng mga dalaga rito, you are glorious. Amen? Huwag mo isusuko yung bataan. Parang yung matatanda lang yata nakakaalam ng bataan. Amen? Kung may boyfriend ka, you are glorious. Hayaan mong hangaan ka ng boyfriend mo sa iyong glory. Amen mga kapatid? Huwag mo isusuko yung bataan. At kahit na ikaw ay lalaki, binata ka. Amen? Sabi mo sa binatang nariyan, huwag mong hihingin ang bataan. Amen mga kapatid? Glorious po tayo. Tayo po yung mga misis po natin, mga kapatid, no, losyang na ako. Hindi kapatid, glorious ka. Amen mga kapatid? Yung po mga lalaki natin, mga tatay natin, dahil sa sobrang dami na ng trabaho, no, habang kumakanta sa Facebook yung hong, hong, hong. Ewan ko, nakita niyo na yung patalas na siya. Hong. Tapos pinapakita yung mga trabaho ng mga lalaki, sumisisid sila sa kanal, nandun sila, ano naman, hong, 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 hong. Kasi pagod na yung lalaki. No wonder nauunang namatay yung lalaki. Kasi pagod na pagod. But still, you are glorious. You are glorious. Why? Because Jesus gave you glory. Amen mga kapatid? Prayer po yun, sinagot po ng Ama yun. Kaya naman ngayon, nais po ng Diyos na makilala po natin yung puso niya. Yung po yung kanyang motibo. The motive of His generosity. Kasi nga, tad-tad po siya ng grandeur. Siya po ay sobrang dakila. Ba't naman niya ipagdadamot yun? Gusto niyang ipamigay. Amen mga kapatid? At kasama po doon yung glory. Now, pag-usapan na ho natin yung Roman numeral number 3. Dahil ibinigay na nga yung glory, edi pag-usapan natin the meaning of His glory. Yun naman kasi yung title natin. Ang kadakilaan na bigay ni Jesus sa atin. Anong kahulugan ng kanyang kaluwalhatian? What does it mean when God says He gives us His glory? Simple lang. Ibig sabihin, gustong ibigay sa atin ni God yung buhay niya. That's the glory. Amen? Kaya pag nakakita ka ng magandang bulaklak, pag sinabi mo, ang ganda naman itong bulaklak na ito, napaka-glorious naman, you are talking about the life of the flower. Kasi pagka nalanta na po yan, mamamatay na yung mawawala na ng life, wala na siyang glory. Amen mga kapatid? Di ho ba nung maliliit po tayo, nung hindi pa uso ang aircon na bus, pag ako po uuwi ng Pangasinan, ang biyahe po ay 6 na oras, minsan may tren pa po noon, no? Pagdating po dyan sa bandang NLEX, ngayon po kasi sa NLEX, wala ka nang makita. Lagi nakaharang na pader. Yung mata mo nung maliit ka, as far as the eye can see. At dahil bakasyon nun, nakikita mo yung mga kulay green, no? Na mga nagtatayugan ng mga tanim. Tapos ang ganda. Tapos pag binuksan mo yung bintana ng pantrangko, tapos papasok ngayon yung gustong-gusto mo, napipispis yung mukha mo. Eh pagdating mo sa Pangasinan, no, tad-tad na ng dumi yung mukha mo, pero tuwan-tuwa ka. Bakit? Nabusog yung mata mo ng berde, yung ilong mo nabusog din ng amoy, no, nung parang bagong dilig na halaman. Glorious. Pero, yung halaman na yun, yung mga damong yun, mamamatay po yun. Pag namatay, may glory pa? Wala na. Kaya when God says, I am giving you my glory, I am giving you my life. Binibigay ko sa inyo ang aking buhay. Bagay na hindi po natin naranasan nung makasalanan pa po tayo. Wala po tayong buhay ng Diyos.
nung makasalanan po tayo. Pero salamat na lamang po sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nung tayo po ay pinadaan ng Diyos sa proseso ng regeneration. Regeneration, mga kapatid, is just the process of being born again. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, tinanggap mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Binago ang iyong puso. Ang tawag lang po doon, theological term, regeneration. Pero may mas maiksi na word from sa regeneration. Generation. Pero mas maiksi, may mas maiksing word sa generation. Generate. May mas maiksi pa po ba? Meron pa. Gene. G-E-N-E. Alam mo, pangu ka. Nasa jeans. Maitim ka. Ay, nasa jeans. Kaya yung regeneration, mga kapatid, pag sinabi nating ulitin. Tama, mga kapatid? Pahingi nga po ng refill. Refill ng ano? Kanin. Saan? Dito, sa mga inasal. Ano po? Refill. Bengi ulit. So, pag sinabing regeneration, ikaw ay binigyan ulit ng buhay. Pero paano ka binigyan ng buhay? You have been regened. Binigyan ka ng bagong gene. Ano yung gene, kapatid? Parang yun po, mga kapatid, yung deoxyribonucleic acid. Na kung tawagin po natin ay DNA. Ano po yung DNA, mga kapatid? Yun po yung physical molecule na naglalaman ng genetic instructions natin para sa ating functioning, para po, mga kapatid, sa ating development, para po sa ating reproduction. Kaya, mga kapatid, sabi ng 1 John chapter 3 verse 9, nung na-born again ka, nilagyan ka ni God ng bagong gene. You have been regened. You have been regenerated. Binigyan ka ng spiritual DNA, mga kapatid. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 9, yung binhi ng Diyos itinanim niya sa iyo. At nandoon sa binhing yun ang lahat ng katangian ng Diyos. Di po ba, mga kapatid, sa pagtatalik ng isang mag-asawa, ano po nangyayari? Yung lalaki ay nagre-release ng binhi. Milyon-milyon. At sabi daw nila, yung nanalo doon, ang naunang pumasok doon sa Excel, ikaw yun. Kaya ikaw ay survivor. Okay? Kaya, yung binhi na yun, pumasok po doon, nabuo ka ngayon, boom! Nabuo ang buhay. Ganon din po si God. Nung tayo po ay na-born again, yung puso po natin na luma, pinalitan po ni God, nilagyan po niya ng bagong gene. Bagong puso. Kaya sabi ng Romans 6:17, yung puso na ng mga born again ngayon, in love kay Jesus. Gustong mag-obey kay Jesus. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 24, we are loving Jesus with an undying love. Because you have been regened. Amen? Kaya natanggap mo na ngayon, mga kapatid, yung DNA, yung binhi na yun ng Diyos. Kaya ngayon, may bago ka ng gusto. Of course, nandiyan pa rin yung mga parang luwang. Halimbawa, lasenggo ka dati, tapos na-born again ka. Nung na-born again ka na, binago na ni Lord yung puso mo, pwede ka pa bang matukso paminsan-minsan sa Red Horse? Yes, lalo na pag nakita mo sa refrigerator. Na-imagine mo kung paano pag nilunok mo, guguhit yun sa iyong lalamunan. Tatatsyakan ka sa dibdib. Gusto mo uling maranasan yun. Amen. Pero born again ka na ba? Born again ka na. Ano po, may bago nang nagpapatakbo ng puso mo. Pero dahil nakatira ka pa rito sa katawang ito, ano nangyayari? Nadidiktahan ka ngayon. Naandun ka ngayon sa gitna. Magdi-decide ba kung sumunod sa Diyos na nagpapatakbo na ng puso ko? Love na love ko si God. Mahal na mahal ko na si Jesus. Na-appreciate ko yung ginawa niya para sa akin. Tingin ng tingin sa kaliwa sa kanan, ayaw tumingin sa taas. Siyempre sa kaliwa sa kanan, wala. Pero meron pa sa taas? Meron. Pero hindi tayo tumitingin sa taas eh. Wala naman. Go.
nag-golf. Golf. Tinira yung red horse. Tapos pagkatapos na tirahin yung red horse, ano nangyari? Ano mararamdaman niya? Malalasing siya, tapos malulungkot siya. Bakit malulungkot siya? Kasi tumaliwas siya sa bagong puso niya na in love kay Jesus. Kasabi ng puso niya, love na love mo na si Jesus eh. Kaya lang yung ginawa mo, taliwas dun sa gusto ko. Nakukuha po natin mga kapatid. Kaya ngayon, iiyak. Lord, may nagawa po ako. Lord, salamat po Panginoong pinatawad mo na po ako. Tapos habang bumubulong si Satanas, ikaw, born again ka na ba? Ganyan ka ba? Kala ko ka, binago ka na ng Panginoon. May laban na naman. No, matapos na tuksuhin ka ng kaaway, i-accuse ka naman niya. Kasabihin naman ng kaaway, kita mo, ginawa mo, hindi ka pa talaga binagbabago. Pero again, makikipaglaban ka na naman, sasabihin mo, Lord, I believe you. Salamat po, pinatawad mo na po ako. Nilinis mo na po, Panginoon ako. At salamat, patuloy mo akong tuturuan, Panginoon, na magtagumpay sa kasalanan ito. Nakukuha natin, mga kapatid. May kausap ba ako rito? Nangyayari ba sa atin yan, mga kapatid? Yes. Praise God. Pero ligtas ka ba? Yes. Because ikaw ay ligtas hindi dahil sa behavior mo. Ikaw ay ligtas because of your belief in Jesus Christ. Hallelujah! Ligtas ka dahil sa dugo ni Kristo. Pero again, nilagay na sa atin yung binhi. Permanente na po yun, hindi na yun mawawala. Nasa iyo na yung binhing yun. Gustong-gusto mo nang gumawa ng mabuti, adik ka nang gumawa ng mabuti. Adik ka kay Jesus. Kung nung dati, nung makasalanan pa po tayo, mga kapatid, pinagpaplanuhan natin gumawa ng masama. Ngayon, adik ka na kay Jesus. Pinagpaplanuhan na paano gumawa ng mabuti. Bakit? You have been made glorious. Binigay na ni Lord sa iyo yung kanyang glory. Binigay na ni Lord sa iyo yung kanyang righteousness, yung kanyang inheritance, yung kanyang glory, mga kapatid. Alam po ba natin na sumasa atin na rin yung oneness kay Jesus? Yung pagiging isa natin kay Kristo. Bakit? Kasi pinag-pray din ni Jesus. Sabi ni Jesus, that they may be one as we are one. Ama, binibigay ko po sa kanila yung glory. Glory na bigay mo sa akin upang sila ay maging isa gaya ng pagiging isa nating dalawa. Tanong, nag-pray po ba si Jesus na maging kaisa natin ang Diyos? Sumagot pa si God? Ito tanong. Kung sumagot si God na maging kaisa niya tayo, tingin mo ilang percent tayong kaisa ng Diyos? Sumagot kaya si God na, okay, bigyan ko kayo ng 50% closeness sa akin. Tapos yung another 50%, kayo nang bahala doon. Magsimba kayo lagi. Magbasa ka lagi ng Biblia. Habaan mo ang prayer mo, lagyan mo pa ng pag-aayuno. Gumawa ka ng mabuti. Yun yung 50%, yung ba ginawa ni God, mga kapatid? Para unti-unti kang makalapit sa akin. Kaya yung iba sasabihin, gusto kong maging malapit sa Diyos. Na para bang hindi pa siya malapit sa Diyos. Ginugusto pa niyang maging malapit sa Diyos. Sa tao, pwede ho yun. Kung gusto mong makilala ang isang tao, may nililigawan ka, gusto mong mapalapit sa Kanya, unti-unti pwede. Pero kay God, kapag sinabi ni God, sinabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. No? Kaisa na daw po natin ang Panginoon sa ating Espiritu. Gaano po ka-close yun, mga kapatid? Ang nakikipag-isa sa Panginoon, nakipag-isa na po ba tayo sa Panginoon? Ano sabi doon? Ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Kaisa mo na ang Diyos. Gaano kalapit? Sobrang lapit. Hindi nga sobrang lapit Kaisa mo nga Ganon kalapit. At permanente ito, mga kapatid, at wala itong balikan dahil siya po, mga kapatid, wala ho itong bawian dahil nangako na si God, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5. Amen, mga kapatid? Kaya pag sumampalataya ka na talaga kay Kristo, kasama mo siya. Okay? Kasi nga, glorious ka.
Binigay niya sa iyo yung glory. Ipinag-pray po ni Jesus that we would be set apart, that we would be reserved for God, that we would be seated next to the Father. Tinalakay na po ito ni Pastor James, mga kapatid. Alam ko na pagpala po tayo, dagdagan pa po natin. Gusto niyo pa? Yung pag-upo. Tingnan niyo po, sabi sa John 17:24, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Ama, nagpipray siya, gusto ko po na yung mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon. Tanong, nasaan naroon si Jesus bukod sa nakatira siya sa sayo dito sa lupa? Tingnan po natin yung verse. Sabi po doon, Hebrews chapter 1 verse 3, after He had provided purification for sins. Tanong, na-provide na po ba yung purification for sins? Tapos na? Past tense na po ba yung provided? Hindi pa sinasabi doon, after He provides purification? Meaning ongoing pa yung purification? Hindi. He has already provided purification. Pure na. For sin. Sabi doon, anong ginawa ni Jesus? He sat down. Saan? At the right hand of the majesty in heaven. So, nasan si Jesus? Bukod sa nakatira siya sa iyo. Nandoon siya sa kanan ng Ama. Batay po mga kapatid, no? Bagamat physically, narito po si Jesus. Narito po siya sa lupa. Saan po yung position natin spiritually? Batay po sa talatang ito. Abay din nandun din, sabi sa Ephesians 2:6, balikan po natin yung talatang iyon. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Saan ka nakaupo, kapatid? Saan ka nakaupo ngayon? Physically. Ay, dito sa Jesus Abundant Life Church. Pero spiritually, saan ang posisyon mo? Heaven. Sino kasama mo ron? Si Jesus. Kaupo mo. Kaisa ka ni Kristo sa Espiritu. You are so close with Jesus that you are seated together with Him. Amen? Isipin ng iba, paano kaya magkakaupo tayo, bilyon-bilyon tayong kaupo ni Kristo ngayon doon? No, tandaan natin mga kapatid, di naman natin pinag-uusapan dito physically. Dito po physical, kaya hindi po pwede rito mga kapatid yung ano. Pero doon po mga kapatid, nakaupo ang Ama, nakaupo si Jesus, na sabi ng Biblia, nakaupo ka rin kasama ni Kristo sa kanan ng Ama. Amen mga kapatid? Kaya kapag ikaw ay tinatadyak-tadyakan ng buhay mga kapatid, tandaan mo, kaupo kang kasama ng Ama. Amen mga kapatid? Gawin nga po natin practical. Pag pumila ka sa Jollibee o sa Wendy's o sa kung saan, dala mo yung bag mo, binaba mo sa isang upuan, tapos pumila ka na sa Jollibee o kung saan man, may naulinigan ka, may nakaupo po rito? Ano sagot mo? Aba, oo, meron. Sino po? Ako, ay nandyan ho kayo eh. Nakapila kayo riyan eh. Pero anong ginagawa mo kapatid? Inaangkin mo yung upuan. Pinaangkin ba sa'yo ng Jollibee yon? Hindi. Binigay ba sa'yo ng Jollibee yung upuan? And yet, here you are, inaangkin mo yung upuan at sinasabi mong ikaw ang nakaupo doon. Halimbawa mga kapatid, anniversary po natin na punong-puno na po tayo. Halimbawa, wala ka ng maupuan. Tapos naihi ka. Sabi mo sa katabi mo, dali, iihi lang ako. Save mo yan. Ako nandyan. So, nandun ka ngayon, nagsi-CR ka, mga kapatid. Umiihi ka. O kaya kung ano mo, bumibili ka ng tubig sa Alpha Mart, etc. Ikaw ba kapatid ay prente ang puso na may upuan ka? Yes. Why? Inangkin mo yung upuan kahit di naman binibigay sa iyo eh. Tama mga kapatid? So dito pa lang mga kapatid sa mundo, meron na po tayong kakayanang angkinin ang isang upuan. Tama mali? Dito pa lang sa mundo mga kapatid, meron ka ng kakayanan na sabihin, diyan ako nakaposisyon. Kahit nandito ako sa pila, diyan ako nakaposisyon. Okay, bakit di natin gawin sa langit? Amen mga kapatid? Dito ako nakaposisyon sa lupa, pero nakaupo na ako sa langit. Amen mga kapatid?
Hindi yata nakuha ng iba. Bukas po, makukuha nyo. Meron na ho tayong kakayanan na magsabing, teka, akin yan. At magagalit ka kapag kami inilipat yung bag mo, inilipat sa ibang upuan para sila ang umupo doon, magagalit ka. Bakit? Sapagkat inaangkin mo ang upuang iyon. Upuan na hindi naman binigay sa iyo, inangkin mo lang. Pero tayo binibigyan ng Diyos ng upuan sa kanan ng Ama, no, maraming Kristiyano ayaw angkinin. Ano? Nakatingin sila sa ano, kaisang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. No? Naghihirap na naman kasi yung mataas ang gas, etc., etc. No po? Nakatingin po sa lupa, samantalang sila po ay nakaupo sa langit. Amen mga kapatid? Nakaupo sila sa kanan ng Ama. Yung Ama na may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kinakabahan ka pa? Kinakabahan ka ba, kapatid? Hindi na. Bakit? Abay, kaupo mo ang Ama eh. At ikaw ay anak ng Diyos eh. Bakit? Ginawa ka niya kasing glorious. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang buhay. Hindi lang yun, mga kapatid eh. Hindi lang niya binigay sa atin yung ating buhay, yung buhay niya. Tayo po'y iniingatan ng Diyos. Kaya dapat mahalaga, mag-renew po tayo ng isip. Kaya tayo nagbabasa ng salita ng Diyos every Sunday. Kaya tayo nagpo-post, mga kapatid, ng mga salita ng Diyos. Hindi naman po tayo nagpo-post mula sa encyclopedia eh. Ang pinopost po natin, verses. Pag nagbitiw po tayo, mga kapatid, ng mga sentence, may talata. At pag-uusapan na lang po natin yung talatang iyon, mga kapatid. Ulitin ko po, siguro lagpas isang buwan na nagpo-post po tayo, mga kapatid, ng articles tungkol sa assurance of salvation. Nakapost po yan sa wall ko. Nakapost po yan, mga kapatid, sa wall ng Jesus Our Abundant Life Church. Nakapost po yan sa group chat natin, Where Grace in Christ. Sa Biniya ang Bisig. Tsaka doon sa mga inaalagaan kong taga Motorlandia, nakapost po yan lahat, mga kapatid. Ang gagawin na lang natin, babasahin, bubuksan, pag-aaralan. Amen, mga kapatid? Kasi nagre-renew po tayo ng isip. Kaya pala gusto ni Jesus, mga kapatid, na makasama niya yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya kasi nga gusto niya silang ingatan. Napansin po ba natin na ang tao gusto niya laging in? Lagi siyang nasa in crowd. No, uy, may mga babae, anong bag mo? Ayan. Eto, plastic labo. No? Gusto ngayon ng plastic labo na bag. O, yun. O, lahat sila ngayon, gusto po nilang ano. Yung mga kabataan, anong usong gupit? Anong usong mga ano? No? Gustong-gusto po natin na gumaya, mga kapatid, kasi gusto nating maiba. Pero dahil nanggagaya po tayo, marami na tayo, hindi na tayo naiiba. Tama, mga kapatid? And so, gusto kasi natin na in-crowd tayo, nandun tayo sa in-crowd. Alam niyo ba, mga kapatid, na gusto ni God, nandun ka rin sa Kanya? Na ikaw ay nasa in-crowd. Sabi ng John chapter 17 verse 21, that all of them may be one, Father, just as you are in me, John 17:21, and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. So sa verse na ito, mga kapatid, ipinapaalam po sa atin ng Diyos that we are enveloped in Christ. Si Christ in God, si God in Christ, tayo naman po in God. In fact, we are in the Trinity. We are in them. Sabi ng John 14:23, the Father and the Son lives in us. Sabi ng 1 Corinthians 3:16 and 6:19, the Holy Spirit lives in us. Kaya ngayong Santissima Trinidad nakatira sa atin. Tapos tayo naman, nasa kanila rin. Paano mo ba mapapaghiwalay yun? Kaya kahit saan ka pumunta, kapatid, apat ka. Bakit apat ka? Ikaw, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi ka nila iiwan. Hindi ka iiwan ng Diyos na ito. Kaya kahit dumaan may pinagdadaanan ka, no, meron kang kalungkutan, umiiyak ka, lumuluha ka,
no? Nalilito ka, nadidepress ka. Tandaan mo kapatid, hindi ka mag-isa. God the Father is in you, God the Son is in you, the Holy Spirit is in you, and we are in them. Ito pa matindi mga kapatid, love tayo ng Diyos kung paanong love niya ang kanyang anak. Ang sabi ng John chapter 17 verse 23, I in them, and you in me, so that they may be brought to complete unity. Para saan? Then, the world will know. Sino yung world? Aba, hindi yung mga hindi sumasampalataya. The world will know that you, Father, sent me, your Son, and have, ito nyo po ito mga kapatid, and have loved them, even as you have loved me. Minahal mo sila, Ama, gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ang tindi naman ng Diyos na ito. Amen? Tayo mga makasalanan, ipapantay niya ngayon sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Maintindihan natin mga kapatid, no? Na love the love ng Ama yung anak. Dahil magkasama na sila in eternity past. Pero ikaw kapatid na dating makasalanan at sumampalataya ka sa kanya, inampun ka niya, at ngayon, ipinapadama niya sa iyo yung love na ipinadama niya sa tunay niyang anak, samantalang ampun ka lang naman. Sabi ng Ephesians chapter 1, we have been adopted. Amen mga kapatid? Di ba, biro natin sa mga pamilya natin, yung bunso namin, ampun ka lang naman, pinulot ka nga doon sa tae, pinulot ka doon sa ano. Totoo po yun sa atin mga kapatid. Bakit? Sapagkat nung tayo po ay mga makasalanan pa, tayo po ay nasa tae. Tayo po ay nasa basura. Tayo po ay nasa karumihan. And yet, God in His infinite mercy and love, inampun niya po tayo. And now, binubuhos niya po sa atin yung love na ibinubuhos niya sa kanyang anak. Pantay. Amen mga kapatid? Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo sasabihin, walang nagmamahal sa akin. Iniwan ako ng boyfriend ko, iniwan ako ng girlfriend ko, iniwan ako ng asawa ko, ano. Kahit na sino pang umiwan sa'yo, kapatid, hindi ka iiwan ng Diyos na ito. Because He loves you so much. Amen mga kapatid? Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, love na love ka ng Diyos. Hindi ba't glorious yan mga kapatid? Maniwala po tayo, glorious ka na. Sa'yo nakatira ang Diyos. Love ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. Now, maaari po nating isipin na humble at spiritual ang magbalik ng kapurihan sa Diyos. Sa totoo lang naman kasi, wala naman talaga kasi tayong glory. God deserves all the glory at wala naman talaga tayong pwedeng ipagmalaking kaluwalhatian maliban sa ibinigay sa atin ni Kristo na galing din naman sa kanyang Ama. Pwede po natin isipin, hindi akin ang kaluwalhatiang ito, sa Diyos ito, at wala akong karapatang tawagin ito na akin. Pero ito po ba ang totoo mga kapatid? Ang totoo po kasi mga kapatid, yes, it is God's glory, pero ibinahagi niya ito sa atin. Iwasan po nating makinig kay Satanas. Bakit? Ito po si Satanas, sabi po sa Revelation chapter 12 verse 10, for the accuser of our brothers and sisters. Sino yung accuser? Si Satan. The accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night. Ang tindi ni Satan, ano? Ang tindi na kanyang consistency. Minsan, daig pa niya tayo sa consistency ng mga Kristiyano. Si Satan, ginagawa niya yung ministry niya. Ano ministry ni Satan? To accuse. Hindi siya uma-absent. He is so consistent in tempting us, and then when He tempts us, when He gets us, mga kapatid, pag kumagat po tayo, then He is also consistent in accusing us. Gano'n siya ka-consistent? Day and night. Ngayon, kapag pinag-uusapan, ikaw ba ay maluwalhati na? Ano sabihin ni Satan? Anong ipang-accuse ni Satan? Ay, hindi ka glorious, hindi. Mali yung pinangaral ni Anthony. Hindi, nabasa namin sa nabasa namin sa salita ng Diyos. Hindi yan totoo. Corrupted yan salita ng Diyos. No? Gaya ng binibintang ng mga Muslim, corrupted daw yung Biblia natin.
And yet, tinuturo naman sa Quran, mga kapatid, no, na kailangan galangin yung Biblia, yung naunang Torah at yung Injil. Kung corrupted pala naman yan, bakit sasabihin ng Quran na galangin yung naunang isinulat? Di corrupted ka rin. Hindi po corrupted ang Biblia, mga kapatid. Ano pong pruweba, mga kapatid? Nung basahin mo ito, taligtas ka at ikaw ay nabago ng Diyos. Hallelujah! Sabi po ng salita ng Diyos, huwag ka papayag na i-accuse ka ni Satan. Natanggap mo na ito, huwag mo papaagaw tong katotohanan ito, maniwala ka that you are glorious. Ayaw po kasi ng Diablo, mga kapatid, na malaman natin ng mga anak ng Diyos kung anong ibig sabihin ng pagkalooban tayo ng glory ni God. But the life-changing truth is that God has indeed given us His glory. Hindi mo na mapapasubalian yun. Eto mga kapatid, kung gusto pa natin isang pruweba, Romans chapter 8 verse 30. Sabi doon, and those whom God justified, ibig sabihin ng justified, mga kapatid, pinuwalang sala, idiniklarang matuwid. Tanong, taas ang kamay ng mga ginastify na. Kung ginastify ka na, ano susunod na process? He also glorified. Totoo ba, kapatid, na justified ka na? Kung totoo, then totoo rin na glorified ka na. Kasi ang glorify, yung ginastify. Hindi ka mag-glorify hanggat hindi ka na-justify. Tama, mga kapatid? That's the first step, mga kapatid. Pero since God has already justified you, pinawalang sala ka na, dineclare ka na niya na matuwid, then, ang susunod, you are also glorified. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, you are glorious talaga eh. Amen, mga kapatid? Now, meron po bang glorious na naninigarilyo pa? Ang glorious mo kasi. May glorious po bang naninigarilyo pa? O gusto pang manigarilyo? Sabi mo sa katabi mo, tama na. Sige po, sabihin niyo po, tama na. Glorious ho ba, mga kapatid, na ikaw ay uminom ng anyeho ram, tapos uuwi ka sa pamilya mo, kapatid, na yung pangbilisanan ng sardinas, paghahatian ninyong 8 sa pamilya, inubos mo sa alak, tapos umuwi ka ngayon. Glorious to? Ha? Glorious? Drunken mass. Drunken mass. Hindi na ho yun glorious, mga kapatid. Kaya pag-aralan na po nating itigil na. Amen, mga kapatid? At dahil nakatira na po sa atin si God, tuturuan niya tayo. Amen? Hindi po namin kayo pipilitin, hindi po namin kayo ipipressure, si God ang magtuturo sa'yo, and then sasabihin mo, parang ayoko na ng beer, ang pait na. Kaya pag may nagaya pa sa'yo, para inom tayo! Ba't nabago na ba yung lasa niya? Mapait pa rin ba? O mapait pa, natikman ko na yan. Tapos na ako dyan. All of a sudden, ayaw mo na. All of a sudden, ayaw mo na magsugal. Pero kailan yon? Ewan. Kailan ka aayaw na magsugal? Ewan. Kasi depende yan sa response natin kay God. Kaya magtataka ka, mayroon po mga kabo-born again pa lang, ang bilis ng lago. Bakit? Masunurin eh. Pare-pareho naman yan. Magtataka ka, mayroon mga born again, 30 years na, kukunin na ni Lord. Pero may pinaglalabanan pa rin. Bakit? Kasi ayaw mag-obey, ayaw mag-renew ng mind. Nakuha pa natin, mga kapatid. Pero pag sinabi mong, Lord, I am glorious. Mahal mo ako, Panginoon. You have already made me righteous. Banal na po ako, Panginoon. Nakatira ka sa akin, Panginoon. Hindi mo ako iiwan, Panginoon. Hindi mo ako pababayaan, Panginoon. Tapos pag nandyan na yung temptation, sabi mo na, hindi, mas mahalaga na sa akin ang aking Panginoon. Mas mahal ko si Jesus kesa sa iyo. Sabi nung, talaga, humasi mo na ako, dali. No, bugahan mo na ako ng ba't yung ba binubugahan ng apoy? Apoy? ng usok yung Lumalakas ba manok pag binubugahan ng usok? Ayaw sumagot ng mga dati. Sabi ng mga dati, ewan ko, nalimutan ko na.
Dahil sobrang in love na ako kay Jesus, nalimutan ko na kung binubugahan ko nga ba o hindi. Praise God, no? Wala na, ayaw mo na. Hanggang sa dumating yung time, mga kapatid, na ayaw mo na talaga. Bakit? Kasi unti-unti ka nang inaakay ng Panginoon doon sa buhay na inilagay na niya sa iyo nung oras na ikaw ay iligtas niya. Tapos ikaw naman, sumunod ka na sa Kanya. Amen, mga kapatid? Pero kahit sumusunod ba tayo sa Kanya, perfect na tayo sa behavior? Hindi ho, minsan nabagsak pa rin. Pero pag nabagsak ka, di tayong ka lang. Amen? Yung mga anak po ba natin, nung tinuturuan natin na maglakad, pagka nadapa, binibigyan po ba natin ng sidekick? Sinabi nung wag gano'n. Hindi mga kapatid, pinapatayo po natin yan. O, pagpagin yung puwet. O, lakad ulit, lakad. Lakad. Sige, takbo, takbo, takbo. Ganun po tayo bilang mga magulang. Ganun din si God sa atin. He is so patient with us because He knows, mga kapatid, na sobrang galing niya, mga kapatid, na yung kaparaanan niya ng paglalagay ng binhi sa puso natin, mga kapatid, it will work eventually. Mangyayari yun eventually. At hindi siya naiinip. Tayo lang naman mga magkakapatid sa church ang naiinip. Kaya mga kapatid, kala ko ba naman, born again na yan si sister na yan? Bakit naman late pa rin? Bakit naman? Tayo lang ang naiinip. Pero si God, di siya naiinip. Why? Because He knows the plan. He knows His plan mula pa sa simula hanggang doon sa dulo. Amen, mga kapatid? If you have been justified, you have been glorified. Past tense na ba, mga kapatid? Hindi sinabi doon, you will be glorified. Abay, aasa-asa ako na ba-glorify ako. Pero hindi eh. Finished work. It is, I have been justified, I am now glorified. Again, sabi mo sa katabi mo, I am glorious. Hallelujah. Di pag-usapan na natin yung ika-4. Naintindihan na ho natin. O, titingnan natin, paano naman tayo magpapasalamat? The magnitude of our gratitude. Amen? Ano po ngayon ang ating tugon sa katotohanan ito? Siguradong hindi ka na dapat magmukmok, no? Hindi ka naman liliit sa sarili mo. Hindi mo na sabihin ko, hindi ka dapat sa iyo, Panginoon. Hindi mo na nalalabas sa bibig mo yun. Bakit? Glorify ka na nga ni God eh. Instead, mga kapatid, ang nais ng Diyos, ibilang natin yung mga sarili natin na buhay at konektado sa Kanya. Romans chapter 6 verse 11 says, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ano ibig sabihin ng English na count? Ibilang, ituring, no? Ituring natin ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan, no? Kapag may bisita po tayo sa bahay, sabihin natin, ituring yung bahay niyo ba to? Ay, hindi. Parang may question mark, no? Ituring yung bahay niyo ito. Ano ngayon pagka yung bisita natin na medyo kinakaba-kabahan kasi nga nahihiya naman siya sa atin, kasi nga bisita po natin siya, pero magi-stay naman po siya, mga kapatid, ng 3 days, no? Kaya sabihin natin, ituring ninyong bahay niyo to. Paano malalaman, kapatid, na itinuring na nga talaga niyang bahay niya yun? Pag nagkalat na, pag isang buwan na, nandun pa. Itinuring na talaga niyang bahay niya yun. Sabi ng Biblia, ituring ninyo na patay na kayo sa kasalanan. Kaya pag nandyan na yung temptation, ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Patay na ako sa kasalanan. Patay na ako dyan. Patay na ako dyan sa pagpila sa tong-itan na yan. Tsaka sa anong yan. Patay na ako dyan. Ayun sabi ng Biblia. Pero, iba po yung patay ka sa kasalanan, pero, sabi, dinugtong ng Diyos, buhay ka naman sa Diyos. Dalawa yung ituturing mo. Amen, mga kapatid? Ituring mong patay ka na sa kasalanan, ibig sabihin, hindi na ako tumutugon sa tawag ng kasalanan. Hindi na ako nagre-respond dyan. Dito ako nagre-respond. Because it is with God that I am alive. Amen, mga kapatid? Kaya pag tinawag ako ni God, yes, Lord. O maglingkod ka na, yes, Lord. Magpatotoo ka na, oh yes, Lord. Bigay mo na yung matagal-tagal mo ng regalo yan. Gusto mo bang ibigay yung tsinelas na yan? No? Size 6 pa yung binili mo, size 7 na siya ngayon, di ba na ibibigay? Ibigay mo na. Alive to God in
Christ Jesus. Amen mga kapatid? So hindi ka na tumutugon sa kasalanan, pero tumutugon ka sa tawag ng Diyos. Sa Kanya na ako buhay. Di ba mga lalaki, ganun tayo mga kapatid? Nung nililigawan pa natin yung mga asawa po natin, buhay na buhay ka. Alive na alive ka sa Kanya. No? At dahil sila naman, parang na-inlove na rin sa atin, ehem pa lang natin, gumaganon na. Gumanon ka pala. Bakit? Alive doon sa'yo. Alive, nagre-respond doon sa'yo. Ganon din kay God. Lord, I am now alive to you. Kay Kristo, tayo po ay napakong kasama ni Kristo, nilibing kasama ni Kristo, nabuhay kasama ni Kristo. We are not trying to be alive. We are already alive. Kaya nga po, hindi po tayo nagre-revival. Dahil ang nire-revive, alin? Yung lasing. Ang nire-revive yung yung hinihimatay. Wala naman pong hinihimatay sa atin, mga kapatid. Spiritually, you are already alive. Buhay na buhay ka sa Diyos. Kaya ang gusto na lang ni God, mga kapatid, nais ni God, magpasalamat na lang tayo sa lahat ng mga pagpapalang tinanggap natin. Ito na po yung magnitude ng gratitude natin. Gaano kalaki, mga kapatid, ang ating pagpapasalamat. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, verse 18, last verse. Give thanks in all circumstances. Pansinin natin mga kapatid, hindi sinabi dong for all circumstances. Pag sinabing for all circumstances, may sakit ka ba? Magpasalamat ka na may sakit ka. Yan ang for all circumstances. Pero pag sinabi ng Biblia, give thanks in. Habang may sakit ka, pwede ka magpasalamat. Nung nag-away kayo mag-asawa, pwede ka pa rin magpasalamat. Yes. Nung may na-hospital sa inyo, sa bahay ninyo, pwede ka pa rin magpasalamat. Yes. In the circumstances. For this, ano yung will ni God? Yung pagpapasalamat. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya wag po nating i-downplay, wag po nating palabnawin, wag po nating i-underestimate ang iniregalo sa atin ng Diyos na kaluwalhatian niya. Amen mga kapatid? Last thought mga kapatid, sabi ni Jesus, I want those you have given me to be one with us. Sino tinutukoy ni Lord na those you have given me? Tayo. Sino ang nagbigay sa'yo kay Kristo? Father, I want those you have given me to be with us. Kanino ka ibinigay, kapatid? Kay Kristo. Sino nagbigay? Ang Diyos. Another word for bigay, regalo. Iniregalo ka ng Ama kay Jesus. I want those, Father, you have given me. Regalo ka ng God the Father kay Jesus the Son. You are glorious. Ano pong tawag dyan mga kapatid? Sister Steph? Biyaya. Amen mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Naniniwala ho ba tayo? Maniwala ho tayo. Take away mga kapatid. Sabay-sabay ho nating basahin. Because Jesus gave me God's glory, I am glorious. All glory to God. Amen? Panginoon, maraming salamat po sa isa na namang napakahalagang katotohanan mula po sa iyong salita. Saan po kami pupulutin, Panginoon, kung wala po ang iyong salita? Wala po kaming mapapananganan. Umiiral kami sa isang mundong tadtad ng kasinungalingan. Sa isang mundo, Panginoon, na ang itim ay ginagawang puti. Ang puti ay ginagawang itim. Sa isang mundo na magsasabi ng yes, pero no pala. Magsasabi ng no, pero yes pala. Mabuti na lamang, Panginoon, nariyan ang iyong salita. Your word is settled forever in heaven.
naisulat na, Panginoon, ang iyong salita. Nangyari na ito. Naganap na ito. Kaya't binabalikan na lamang po namin at pinanananganan. Salamat po that you have encouraged us today with your word. And we thank you, Lord, na pinatatag mo kami, pinalakas mo kami. Salamat, Jesus. Hindi mo pinagdamot sa amin, hindi mo pinagkait sa amin ang iyong glory. The glory that you have received from the Father. Because of this, we say, glory to God. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at pagsamba for giving us your life, your glorious life. Kapag itong narito ka, o kung nanonood ka sa video message na ito, sa YouTube o sa Facebook, kung narito ka sa kapulungang ito, nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Minsan lang siyang namatay, 2,000 taon nang nakararaan, nabubuhay siya ngayon, at hinihintay ka niya pakipag-isa sa Ama. Kung nais mo, hindi ka namin pinipilit, pero kung nais mo, samahan kita sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat, Jesus, sa krus ng Kalbaryo, inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Sumasampalataya ako sa iyo ngayon. Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Tinatanggap ko ang iyong kumpletong kapatawaran. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa mayaman mong biyaya. Amen. Salamat po, Panginoon. Kilala mo ang taong iyon, ang mga taong iyon na nagsipagsampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang isang church. Akayin po sila, Panginoon, sa katotohanan. Akayin po sila, Panginoon, sa nakapagpapalaya at nakapagpapapanatag ng puso na mensahe ng tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Pakitanggap pong lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.